Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Pag-usapan natin si Harry Roque. Nabubuang na ata to mga kababayan. Nasisiraan na ata ng tuktok etong si Harry Roque. Tingnan nyo mga kababayan yung post niya. Yan po sa kanyang Facebook page. Ang sabi niya rito, ang tingin ko, ang taong 2025 ang huling bagong taon ni Marcos Jr. Sa Malacanang. Ano ang basihan ko? Panoorin. Panoorin natin kung ano na naman ang pinagdadaanan na ito. Yan ang hirap kasi sa iyo eh. Baka naapektuhan na isip na ito kakatago mga kababayan kasi pinaghahanap na ng batas to eh. At ayaw talagang matigas talaga ang ulo nito mga kababayan. Ayaw po talagang magpakita. At talagang pinanindigan na niya yung kanyang pagtatago. Kaya sa tingin ko, naapektuhan na utak na ito. medyo gumanya na, mga kababayan. Pakinggan natin kung ano sinasabi na itong buwang na to. So kung titignan mo yung mga issue na magdidetermine kung ang tao ay maghuhusga na sisaltihin or pilitin na mag-resign ang Bongbong Marcos Jr. dito sa panahon sa taon ng 2025, karamihan dun sa equation na Marcos wala na talaga to. Meron nang nalalamang equation mga kababayan. Naging mathematician na mga kababayan eh. Equation eh. Nagbabanggit na ng equation eh. Duterte, Dilawan, karamihan, at least 60% ay papabor sa number 1, laban. Meron pang sinasabing 60%. Saan mo naman nakakuha yung mga datos mo, yung mga may nalalaman ka pang equation, may nalalaman ka pang 60%. Saan mo naman nakakuha yung mga datos na yan? Yan ba reliable yan? Galing ba yan sa bolang kristal mo? Sa tingin ko, malabo na yung bolang kristal mo eh. Nung huling nagsalita ka, sinabi mo na ito, sabi-sabi ng iba. Kumbaga, hindi na galing sa sarili mo, hindi na galing sa mga data, kundi sabi-sabi na lang na iba, mga chismis, mga marites. Ngayon, saan galing na naman yung sinasabi mo na 60%? 60% ng ano ba yan? Sa pantaon ng budget na ito, number 2, sa target change, at number 3, sa impeachment. Kaya ang tingin ko, malakas ang posibilidad na itong taon na ito ang huling bagong taon ng Marcos Jr. sa Malacanang. Sa tingin niya raw. Sa tingin mo lang yon? Wala na talaga. Lumalabo na ang paningin na ito. Lumalabo na yung paningin, lumalabo na yung pag-iisip. At lahat ng sinasabi niya, kumbaga, yung haka-haka, chismis, biruin niya mga kababayan na isa kang abogado. Human rights lawyer. Kaya lang, mali eh. Human rights lawyer ka, pinaglalaban mo yung karapatan ni Kibuloy. Di ba? Dapat, kung human rights lawyer ka, ang ipinagtatanggol mo, ang pinaglalaban mo, yung karapatan ng mga naabuso ni Kibuloy. Yun yung ipagtatanggol mo, si Pacquiao. So, magaling na abogado to dati. Kung ano nangyari dito, nasira na ata, tuktok na ito, nabuwang na ata. At kung ano-ano na sinasabi ngayon, sinasabi nito, haka-haka na lang, mga kababayan, chismis eh. Pero pa siya nalalamang equation eh. Ang equation daw ni Duterte, ni Marcos, ng Dilawan, o tapos may sinasabi siyang 60% daw ng mga nangyayari ngayon ay maaaring ikabagsak ni Marcos. At sa tingin niya raw, etong 2025, ito na ang huling bagong taon ni Marcos. O ngayon, yung mga data, saan galing? Sabi niya, wala, sa tingin niya lang daw. Sa tingin mo lang. Ano ba naman yan? Abogado ka. Diba, dapat ang abogado, merong basihan yan. Diba, alam mo naman, pagdating sa korte, kinakailangan may basihan, hindi yung hearsay. Sinasabi mo, hearsay lang eh. Base sa nalalaman mo eh, base dun sa naiisip mo. Ngayon, kung pagbabasihan, yung naiisip mo, mukhang tagilid yan kasi unang-una, medyo nabubuang ka na ata.
Kasi nga, nagtatago ka ng nagtatago. Kumbaga, ay hirap nun mga kababayan eh. Alam niyo kapag kayo'y nagtatago, feeling nyo tamang hinala kayo eh. Kasi, pag may narinig ka dyan na wang, 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 may pulis, may pulis, may pulis, tatago ka ngayon. Kasi, maaari ka maaresto eh. Diba? So, napakahirap na sitwasyon ni Harry Roque. Kaya kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip niya. Pero mo naisip mo pa yan? Ito na raw ang huling taon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Oh. Tapos ang sinasabi niya mga dahilan, pinagmalaki pa niya, oh. Oh, anong basihan ko? Ito, makinig kayo. Wala naman ako narinig na factual. Wala ako narinig. Basta yung sinabi niya lang, base dun sa naisip niya. Base dun sa, sa tingin ko. Sabi niya, sa tingin ko. Ano ba naman yan, Harry Roque? Nabubuang ka na talaga eh. Kasi, alam mo, pinakamaganda, sir, ako payo ko lang sa inyo, lumabas na kayo. Ang hirap po ng ganyan. Ang hirap po na nagtatago ka na nagtatago. Pag nalaman na nandiyan ka sa Dubai, lilipat ka sa ibang bansa. Tapos, pag may nakakita sa'yo, lilipat ka na naman sa ibang bansa. Lipat-lipat ka. Ang hirap po niyang ganyang sitwasyon. Tapos, tingnan mo, dakdak ka pa ng dakdak. Imbis na manahimik ka na lang, dakdak ka ng dakdak, nakakadagdag pa yan sa kaso mo eh. Pero base daw dun sa sa naisip niya. Naisip mo lang yun. Kasi nga, wala na, tuliro ka na. Diba, ako, maniniwala ako dun sa tao kapag alam ko na matino yung isip. Pero kung nga nagsasalita ay medyo, alam mo yung sitwasyon na litong-lito, tuliro, paano mo paniniwalaan yung tao na yun? Ay dami nang iniisip nun, litong-lito na yun, bagulo ang pag-iisip nun, paniniwalaan mo ba yun? Siyempre, hindi. Paniniwalaan mo yung nasa matinong pag-iisip, yung wala masyadong pinagdadaanan. Kasi kapag may pinagdadaanan ka, lahat ng sinasabi mo, lahat ng iniisip mo, apektado na yan eh. Galit ka, katulad yan, galit ka kay Marcos dahil nagtatago ka, galit ka, dami mong kagalit, yung mga kongresista. So kaya lahat ng sinasabi mo, apektado yan. Damay-damay na yan. Ganun yun mga kababayan, di ba, kapag galit tayo. Medyo yung ating tawag dito, yung ating katukwiran mga kababayan. medyo hindi na siya patas. Talagang lahat ng sasabihin mo ay kontra na dun sa taong kinagagalitan mo. Diba? Hindi ka na nagiging patas niyan. Sayang, abogado ka pa naman. Kaya sabi ko nga, sayang to eh. Magaling to dati, cute ito dati. Pero nung simula nung kumampi kay Duterte, simula nung talagang ibinigay na niya todo-todo ang kanyang buhay kay Duterte, nag-iba na. Nabuang na. Mga kababayan. Nabuang na itong si Harry Roque. At kung ano-ano na yung pinagsasabi. Kaya mga kababayan, ito, payo ko lang sa inyo, kung ayaw niyong mabuang, huwag kayong maniniwala dito kay Harry Roque. Kasi, wala na eh. Yung sinasabi niya mga kababayan, apektado na po yan ng kanyang galit dito sa Marcos administration. Natatawa na nga lang ako halos lahat ng sinasabi niya, wala nang sense. Diba mga kababayan, wala nang sense. Wala na yung pagiging abogado niya. Kasi ang abogado, magaling mga tuwiran yan eh. Magaling magsalita, factual. Pero ito, panay chismis nila marites sa maririnig mo eh. Tapos panay, sa tingin ko, sabi ng iba, o sabi ng mga marites, ayun na yung sinasabi niya. Hindi na yung, base dito sa batas na ito, base dito sa nasusulat. Wala na yung ganun eh. Iba na takbo ng utak na ito. Nabubuang na, mga kababayan, nabubuang na. Itong si Harry Roque, kaya sa mga naniniwala dito, nasabi ko na sa inyo, mag-isip-isip na kayo. Baka magaya kayo rito. Alright, so yun lang muna mga kababayan. Na-share ko lang sa inyo yung panibago na namang pinagdadaanan ni Harry Roque. Mukhang nga talagang tagilid na po. At nabubuang na itong dating magaling na human rights lawyer. Ngayon wala na, sablay na. Okay, basta tutok-tutok lang po kayo sa Batang Maynila Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.